wishes. Guide our minds to begin our studies, that we may merit the blessings of success through the Lord Jesus. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, mga guro. Bago kayo magsiupo ay ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at iligpit ang mga bagay na hindi kakailanganin sa ating asignatura. Maaari na kayong umupo. Maaari ko bang malaman kung may libre ba sa umagang ito? Sekretarya ng klase, maaari ko bang itala kung sino ang liban? Maaari ko bang itala? Liban ko ngayon si Eugene Entero, Rene Entero, and Okay, maraming salamat. At bago natin formal na simula ng ating talakayan sa umagang ito, class, ay magkakaroon muna tayo ng mga kasunduan. Nang sa ganon ay maging organisado ang daloy ng ating talakayan sa umagang ito. Maliwanag ba? Yes. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay ang ating mga kasunduan? Mga kasunduan sa klase, mauulan ng maayos, makinig ng mabuti sa guro at sa klase na nagsasalita. Lumaho sa mga gawain at talakayan sa klase. Iwasan ang sama ng pagsagot. Itaas ang kamay kung gusto mong sumagot. Maaasahan ko ba na inyong maisa sa katuparan ang ating mga kasunduan hanggang sa katapusan ng ating klase, class? Mabuti naman kung ganun. Upang magkaroon kayo ng mga ideya kung ano ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito, ay maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay ang ating mga layunin? Layunin. Sa katapusan ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahang A. Nagbibigyan ang kahulugan ng larawang salaysay o pictorial essay at ang B. Nakasulat ang isang larawang salaysay at isunod sa mga katangian na kapatuloy na mayroong paksa ang naging karanasan po noong intramurals. Okay, maraming salamat, class. Gusto niyo ba ng laro? Yes! Handa na ba ang lahat? Oo! Kung handa na, ibigyan niyo nga ako ng 3 bagsak. Ngayon ay hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat lamang. Dito ang unang pangkat, kabilang kayong lahat dyan. At dito naman ang ikalawang pangkat, kabilang din kayong lahat dyan. Ang larong ito ay tatawagin natin, buuin niyo istorya ko. Ang larong ito ay tatawagin natin, buuin niyo istorya ko. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang larawan. Ang tanging gagawin niyo lamang sa larawan ay buuin niyo ito, pagkatapos ilarawan o i-picture out. At bawat pangkat ay pipili ng isang representante upang magulat dito sa harapan. Maliwanag? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa gawain ito. At bago kayo magsimula sa inyong gawain, ay narito ang ating pamantayan para sa gawain ito. Maaari niyo bang basahin, class, ng sabay-sabay? Gloria, naman. Limang puntos. Napakalina at kompleto ang mensahe ng husay na magpapahayag ng tema. 4 puntos. Maliwanag ang mensahe ngunit may kulang na detalye. 3 puntos. Kailangan ng mas malalim na pagsusuri, hindi gaano klaro ang mensahe. 2 puntos. Malabo, malabos. Wala o mababa ang taas na ordinalidad. Okay, maraming salamat. At pangkat-una, narito ang inyong larawan. Pangkat-pangalawa, narito naman ang inyong larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa gawain niyan. Okay, mari niyo nang simulan. Uy!
bawat pangkat ay pipili ng isang representante upang magulat dito sa harapan. Wala. Kita ko pala ang pangkat. Maaari nyo nang i-edit dito sa harapan. Dahil ang unang pangkat ay ang unang nakatapos, sino ang representante ng pangkat? Pumunta na dito sa harapan at iulat ang inyong nabuong larawan. So, magandang umaga sa lahat. Kailangan ka ng boses. Magandang umaga sa lahat. Ito po ang aming nabuo na larawan. So, sa nakita niyo po ang nabuo ng larawan ay ang aming simulation ito ay ang bahay kubo ay isang simbolo ng isang pamilya or hindi pa na malaking sibilidad na ang isang pamilya ay matibay sa isa't isa. Sino ang representante ng pangkat pangalawa? Mali ka na pumunta dito sa harapan. Vidal. Magandang umaga sa inyo lahat. Nabuo naming larawan ay ang Ipolong Sunset Boulevard. Mari mo bang ilarawan, Vidal, kung ano ang mga kadalasang nakikita o kadalasang ginagawa ninyo sa boulevard? Nakapunta ka ba sa boulevard? Mari mo bang ilarawan? Mari ka bang punta dito sa Hakina? So dito sa boulevard ay mahangin, tapos maraming mga tao at mga sasakyan. Tapos sa bandang huli ng boulevard ay may mga kainan at makikita mo rin dito ang dagat at sa bandang hapon ay makikita mo rin ang sunset. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin ang pangkat-pangalawa. Batay sa inyong ginawang gawain o sa inyong nabuong larawan, ano sa tingin ninyo ang magiging paksa natin sa umagang ito? Mankaw? Sa larawang sanaysay. Tumpa ang paksang ating tatalakayin sa umagang ito. Sa larawang sanaysay, o mas kilala sa tawag na Victorian Essay. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang Victorian Essay? Ang larawang sanaysay o mas kilala sa tawag na Victorian Essay. Sino ang may ideya kung ano ang larawang sanaysay? Sinong gustong sumagot? Wala? Ako ang magtatawag? Barte? Anong ideya mo may ideya ka ba kung ano ang larawang sanaysay? Ang larawang sanaysay ay ang mga kombinasyon ng iba't ibang larawan sa pagtay. Ginagamit ang mga iba't ibang larawan pagkikita sa pagdalahan ng kaisipan o informal. Okay, maaari. Sino pa? Sino pa may ideya? Isin, may ideya ka ba?
Wala? Sino pa? Diyan sa likod. Rehensya. Okay. Ang larawang sanaysay class, ang isang larawang sanaysay, ito ay isang kamangha-manghang anyo ng isang nagpapakayag ng kahulugan sa pamamagitan ng paghahanay ng mga larawan na sinusundan ng maikling caption kada larawan. So sa madaling salita, ito ay koleksyon ng mga larawan kung saan inaayos ito upang magkwento o magbigay mensahe sa mga larawan. Kadalasan din itong sinasamahan ng mga caption upang magbigay upang magpahayag ng mga pananaw at mas lalong maunawaan ng mga sino ang makakaunawa ng sa inyong ginawa? Ang mga mambabasa. At ngayon class ay mayroon na akong ipapakita ang isang halimbawa. Pagmasdan ninyo itong mabuti. Ano ang inyong napapansin sa halimbawang ito? Ha? Diba ang halimbawang ito ay mayroong mga larawang magkakaugnay, mayroong sanaysay, at mayroong caption o pamagat. So class, ito ay isang halimbawa ng larawang sanaysay. At ang mga bahaging ito ay mayroong mga katawagan at malalaman natin yan. Nagkakaintindihan ba tayo, class? So ang mga bahaging ito ay tinatawag nating dalawang sangkap ng pictorial essay. Sa teksto, sino ang may ideya kung ano ang teksto? Sino ang may ideya kung ano ang teksto? Wala? Ha? Message o mensahe. Palakpakan natin si Mangkap. So ang teksto class, ito ay mga nakasulat na bahagi na nagbibigay paliwanag sa mga larawan. Ito ang aking mga tinutukoy. Itong sanaysay, mensahe, tema, paksa o at caption. Ito ang mga nakapaloob sa sinasabi natin teksto. At ngayon, dumako naman tayo sa larawan. Ang larawan class, ito ay ang visual na bahagi upang suportahan ng ating mga anong magsusuporta sa larawan? Teksto. Makakabuo ka ba? Ay mabuo ba ang tinatawag nating teksto class kung walang larawang pagbabasihan? Bakit? Sino magsabi ng hindi? Kalimutan? Bakit hindi natin mabubuo ang tinatawag nating teksto kung wala ang larawang pagbabasihan? Dahil nakapanood sa larawan ng at sinusuporta na kayo ng text. Tumpak, magaling palakpakan natin si Kalimutan. So, sa larawan class, hindi tayo basta-basta makagamit ito. Okay na, kinakailangan natin o bilang may akda o bilang isang may akda, kailangan din natin pumili ng maayos na larawan upang suportahan ang ating tinatawag na teksto. Ang kombinasyon ng dalawang sangkap na ito ay mahalaga. Bakit kaya mahalaga? Bini-bini, dyan sa likod, ang apelyido mo. Meravides, bakit mahalaga ang dalawang kombinasyon ng dalawang sangkap na ito? Itong teksto at larawan. Bakit magkasama? Bakit magkasama ang dalawang ito? Para may magandang Ano ba ang paksa natin ngayon? Oh. Bakit mahalaga ang dalawang sangkap na yan? para may magandang Sinong gustong tumulong kay Meravides? Candalisa. Bakit mahalaga ang dalawang kombinasyon na ito? O dalawang sangkap na ito? Mahalagang dalawang kombinasyon ng teksto at larawan upang
doon tayo na realize. Tumpak, palakpakan natin si Kendalita. Ang dalawang kombinasyon na ito ay mahalaga sapagkat dito tayo makakagawa o makakabuo ng epektibong larawang salaysay. At makakapukaw tayo ng interes at damdamin ng mga mambabasa. Naintindihan niyo ba ang dalawang sangkap, class? Yes. At ngayon, dumako naman tayo sa mga katangian ng mahusay na pictorial essay. Maaari niyo bang basahin? Sino gusto kong bumasa sa malinaw na paksa? Mangaw? Malinaw na paksa. Kailangan pumili ng paksang mahalaga sa iyo at alam mo. Maaari mo bang ilahad sa amin kung ano ang iyong naintindihan? At dapat kang pumili ng paksa na alam mo or kabisado mo dahil mas maipadali mo yung mga suportan. Okay. Maraming salamat, Mankaw. So, ang malinaw na paksa, ang isang mahusay na malinaw na paksa ay kailangan may tiyak at malinaw na paksa. Kinakailangan din itong alam na alam mo upang ikaw bilang isang may akda ay alam mo kung ano ang patutunguhan o daloy ng iyong kwento. At bakit kailangan may focus sa lahat ng ating gagawin? Lalong-lalo na sa paggawa ng ating larawang salaysay. Sino gustong bumasa? Kalimutan? Focus. Huwag na huwag bumili sa paksa. Ano yung naintindihan? Kanang doon ka lang magbabasa sa kung ano ayaw mo hindi makasal. Huwag nang magdagdag ng information na hindi naman walang relevance. Okay, tama. Maraming salamat, Kalimutan. So, ang focus ay kailangan. Pinakailangan tayong may isang tiyak o isang layunin sa pagbuo ng iyong kwento upang hindi ito magulo at madaling maunawaan ng mga mambabasa. Hindi pwedeng na pabago-bago ang daloy ng iyong kwento. Kailangan nakafocus ka lang sa iyong isang layunin. At ang pangatlo naman, originalidad. Maaari mo bang basahin, Jama? Originalidad. Higit na mainam kung ikaw mismo ang tutungan ng kaarawan. Mayroon ka ba? Ano ang iyong naintindihan? Ang originalidad ay sinasabi dito na ikaw mismo yung kumuha ng larawan para paggawa mo ng sinaysay ay madali mo siyang madali mo siyang magawa kasi ikaw mismo yung kumuha at alam mo kung anong mga nangyari. Tumpak, palakpakan natin sa Jama. Sa originalidad class, tumahalaga ang pagiging originalidad sa paggawa ng isang larawang salaysay. Dahil mahalaga ang pagiging originalidad sa mga ideya at pananaw upang makuha mo ang atensyon ng mga mambabasa. Ikaw bilang isang may akda o kayo ang gagawa ng isang larawang salaysay, mas mainam kung may malawak kayo na kaalaman o kabatiran. At ang pang-apat naman ay ang limikal na istruktura. Isa sa ayos ang larawan ayon sa pagkakasunod-sunod. So, ang limikal na istruktura, isang mahusay na larawang salaysay class ay mayroong isang tiyak at malinaw na istruktura. May simula, gitna, at wakas. Dapat ang simula, gitna, at wakas ay magkakaugnay. Hindi ka pwedeng, ang iyong simula ay kaugnay sa iyong paksa, ngunit ang gitna at wakas ay nasa iba namang paksa. Kailangan ay magkakaugnay ang tatlo. At ang
Panglima naman ay ang kawilihan. Sino gustong bumasa? Diyan naman sa likod. Bini-bini. Maaari mo bang basahin ang kawilihan? Pagkahayag at iyon ang kawilihan at ituloy sa iyong bansa. Ano ang iyong naiintindihan? Sinong gustong tumulong kay Linsha? Dito naman sa harapan, Vicente. Bayad ng iyong kawilihan ng interes sa iyong bansa. So, dapat pag gagawa ka ng isang mga husay na tutorial essay, dapat may pakayag mo ito. If gagawa ka man, alam mo, dapat marami kang mailagay sa iyong gagawing tutorial essay nang sa ganun ay marami kang maipahayag or maipahayag mo ang iyong interes sa isang pagkakas. Maaari. So, ang kawilihan class, dapat kapag gagawa ka ng isang larawang sanaysay, ay dapat nakakawili at nakuha mo ang interes ng mga mambabasa. Dapat ang mga ideya na iyong gagamitin ay panabik at nakakaaliw. At hindi sa lahat ng pamagat o sa gagawing paksa ay yan ang iyong gagamitin. Nakadepende din sa kung ano ang iyong pamagat na gagawa ng sanaysay. Dumako naman tayo sa composition class. Ito ang composition ay piliin ang mga larawang may kalidad na komposisyon. So sa pagsulat ng sanaysay ay dapat malinaw at organisado. Ang mga ideya ay dapat magkakaugnay at ang mga larawan ay maganda ang pagkakasunod-sunod. Gaya nga ng sinabi ko kanina, dapat magkakaugnay ang larawang sanaysay ay dapat ang mga larawan ay magkakaugnay-ugnay, lalo na ang iyong sanaysay na gagawin. At sa dumako naman at ang panghuli naman ay ang mahusay na paggamit ng wika. Sinong gustong bumasa sa panghuli? Diyan sa likod. Amora. Dapat natin makita malinaw na sa paggawa para malinaw at para ang mababasay Sino pang maraming salamat, Amora. Sino pang may ideya? Diyan sa likod. Refugio. Sa mahusay na paggamit ng So, mahusay na gamit ng Mikael. Nakatulong ito sa Indonesia dahil dapat paggawa tayo ng tutorial essay, dapat mahusay at yung grammar. Yung grammar dapat tarong siya o Okay, maraming salamat sa ituro. Sa mahusay na paggamit ng wika, dapat ang wikang gagamitin ay mahusay, tumpak, at angkop sa tema. Angkop sa tema. Ang wastong gramatika kasi at estilo na gagamitin sa larawan ay mahalaga upang makabuo ka ng maayos na tinatawag natin larawang sanaysay. Naiintindihan niyo ba ang dalawang sangkap at ang mga katangian class? Sino ang may mga katanungan? May mga katanungan?
naman, wala? Upang matukoy ko kung talagang naiintindihan ninyo ang ating paksa, ay mayroon akong ipapakitang larawan. Pagmasdan ninyong mabuti ang nasa larawan, pagkatapos ito ay mayroon akong mga katanungan. At kung sino ang makakasagot ay makakatanggap sa akin ng maagang pamasko. Handa na ba ang lahat? Unang katanungan. Ano ang pangunahing sangkap na makikita ninyo sa larawan? Kandalisa? Kahirapan? Ano pa? Pangunahing sangkap. Ano ang pangunahing sangkap na iyong makikita sa larawan? Ibang kamay naman, dito naman Vidal. Ano ang iyong ano ang pangunahing sangkap na makikita ninyo sa larawan? Mankaw? Mari ka bang tumayo? Ha? Wala? Tao? Oo nga. Pwede, tao. Kasi tao yung andyan. Last, isin. Ano ang sangkap na makikita mo sa larawan? Mga pulubi, pamilya na pulubi. Maaari. Dahil wala nakakuha ng tamang sagot. So, ang pangunahing sangkap na makikita ninyo sa larawan ay isang matanda, isang bata ay dalawang bata, at isang kahoy, at may aso dyan sa likod. So, ang pangalawang katanungan. Ano ang emosyon ang nais ipadama ng larawan? Anong emosyon ang nais ipadama ng larawan? Ibang kamay naman. Ibang kamay. Sige. Tulog. Anong emosyon ang pinapakita sa larawan? Pagmamahal? Maaari? Maaari kang pumunta dito sa harapan? So, ang emosyon ay pinapakita sa larawan ay ang kahirapan at pakikibaka. Makikita natin na ang mga tao ay nasa lansangan at maaaring sila ay nagugutom o walang sapat na tirahan at kung ano pa ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. At ang pangatlong katanungan naman, ano ang kanilang ginawa at ekspresyon? Ano ang kanilang ginawa at ekspresyon? Mankaw? Wala nang ibang kamay? Mankaw? Pinapakain na matanda ang kanyang ako. Dahil siguro at ang isang bata ay makikita natin sa isa, kaya sa kanyang reaksyon ay parang check naman po. Ito ba ang iyong kasagutan, Mankaw? Kunin mo ang ating maagang. At ang panghuling katanungan naman ay, anong mensahe o tema ang naisip mo matapos makita ang larawang ito? Kandalisa? Kahirapan tumpak. Dahil ang sinabi ko kanina, ito ay kahirapan. Batid kong naunawaan na nga ninyo ang ating tinalakay sa umaga ito. At ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Bawat isa sa inyo ay kumuha ng isang kapat na papel at gumawa kayo ng isang larawang sanaysay na ang pamagat ay ang naging karanasan ko noong intramural.
pamantayan sa pagbuo ng iyong gawain. Tatlong pangungusap lamang ang kailangan, class, at bibigyan ko lamang kayo ng 6 na minuto. Tapos na ang 5 minuto, maaari nyo nang ipasa dito sa harapan. Tapos at hindi tapos. Ipasa na. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos na ba ang lahat? Mga katanungan? Talaga bang wala kayong mga katanungan? Naintindihan niyo ba ang ating leksyon? Kung wala, ay ako ang magtatanong. Bibigyan ko ulit ng maagang pamasko. Ano nga ulit ang pagsamating tinalakay? Ginoo? Tama. Pangalawang katanungan, ano ang larawang sanaysay sa inyong sariling pagpapakahulugan? Huwag kayong bumati dito sa... Sino? Mankaw? Ay, ibang kamay naman. That call. Ang marawang sanaysay, ito ay namahulugan na ikaw ay namahulugan na ang isang larawan ay dapat mong gawa ng teksto na gumagawa mo yung nakikita, gumagawa mo yung nakakalsin mo. Okay, maaari. Nandito ang iyong frame. So, ang larawang sanaysay, ito ay isang proyekto ng mga larawan kung saan ay ipahayag mo ang iyong mga mensahe o mga salubin sa paksa. So, ang panghuling katanungan, ano ang mga hamon sa paggawa ng larawang sanaysay? Ano ang mga hamon sa paggawa ng larawang sanaysay? Ano ang mga hamon sa paggawa ng larawang sanaysay? Ibang kamay. Ano ang mga hamon? Walang ibang kamay? Ako ang magtatawag sa pagkatapos na kayo dyan. Jama. So, ito lang. Ang mga hamon ng paggawa ng larawang sanaysay, mga isa na ito, yung hindi mo kabisado yung larawang yung hindi maayos yung paggawa ng larawang. Tumpak. Sino pa? Sino pa may ideya? Sino pa ang may ideya? Nandalisa? Sa hamon ng paggawa ng larawang sanaysay ay hindi mo alam ang iyong ginagawa at walang originalidad ang iyong larawan. Okay, maaari. Sino pa?
pa? Kaya ang maaaring hamon sa paggawa ng larawang sanisay ay ang pagkakaroon ng malinaw na paksa, kailangan ng focus, originalidad, luhikal, kawilihan, komposisyon at ang mahusay na paggamit ng wika. Naunawaan niyo na ba? Opo. Batid ko nga namang naunawaan na ninyo ang ating diksyon sa umagang ito, kaya naman ay kumuha kayo ng isang kapat na papel para sa ating pasulit. Amen. Sino ang walang ballpen? Ganun, ba? Ibigyan tabang kayo ng 10 minuto para sa pasulit na ito. Tapos na? Tapos na? Good, okay. Tapos na?
Tapos na? Ang mga bilang. Tapos na ba? Sa mga tapos na ay maaari nyo na ipasa dito sa harapan ninyo. Okay? Wala na? Nakapasa na ba lahat? At para sa inyong takdang aralin, ay gumawa kayo ng isang larawang salaysay na may paksang ang aking komunidad. Comment up. Pumili ng tema, mag-isip tungkol sa aspeto ng inyong komunidad na nais mong ipakita. Maaaring ito ay tungkol sa kalikasan, kultura o mga tradisyon. Kumuha ng larawan, isang larawan na sumasailalim sa napiling tema. Gumawa ng isang maikling sanaysay sa larawang inyong binunan. Yan lang po at maraming salamat. Paalam at maraming salamat, class.